Kahanga-hanga talaga, kahit ako na dalubhasa sa liwanag ay napahanga din. Ito ay talagang ginamit sa paraang nagulat talaga ako dahil nagawa ni Shiranae ang ganitong mahirap na gawain. Magpapanggap na lang ako na hindi ko nakita, dahil sa pagkakataong iyon, ipinakita lang ni Shiranae ang kakayahang matupad ang aking pangarap, sabi ng headmaster sa kanyang sarili. Hahaha, nakakatuwa talaga ang mga nangyari, tumatawang sabi ni Shiranae habang ito ay nakahiga sa damuhan. Okay ka lang ba talaga, normal pa ba ang pag-iisip mo, tanong ni Nade kay Shiranae. Sa aking palagay, ayos lamang naman ako, wala naman akong ibang nararamdaman ngayon, sagot ni Shiranae. Hahaha, baliw ka naman talaga. Sino ba namang magtataya ng buhay para sa kalokohang tulad ng ating ginawa, sabi naman ni Hiroki kay Shiranae. Hahaha, sa halip na sumagot ay tumawa lamang ng malakas si Shiranae. Ngunit gayunpaman, ikaw ay talagang napakahusay, sabi muli ni Hiroki kay Shiranae. Tama ka, kung hindi ginamit ni Shiranae ang immortal function, masasayang sana ang lahat ng ating mga pinaghirapan, sabi naman ni Nade. Akalain mong upang mapaglabanan mo ang iyong immortal function, ginamit mo ang iyong defense form. Baliw ka talaga, sabi muli ni Hiroki, bakit ako lamang ang pinupuri ninyo? Hindi ba't isa din kayong mga henyo, ikaw Hiroki, bumuo ka ng behavioral patterns ng buong eskwelahan. Ikaw naman Nade, gumawa ka ng makina at napakaraming projectors para sa ating research group presentation, sabi naman ni Shiranae kina Nade at Hiroki. Ang mga pangyayari ay parang nahahalin tulad sa isang panitikan na ang palaka sa balon, sabi ni Hiroki. Para namang alam ng lahat ng tao ang kasabihan na iyan, sabi naman ni Nade. Alam na ninyo, para sa akin, gusto kong umakyat sa itaas katulad ng mga bituin sa kalangitan, sabi muli ni Shiranae habang nakataas ang kanyang kamay. Ang mga bituin na iyan ay tinatawag na North Star. Marami na akong nagawa, dapat na ba akong umabante sa advanced class ngayon, sabi muli ni Hiroki. Oo naman, tayong tatlo ay makakapagtapos ng magkakasama. Sa sandaling sumali tayo sa iba pang mga samahan, sigurado akong marami pang mas nakakatuwang bagay ang naghihintay sa atin doon, sabi muli ni Nade. Iba pang samahan, para saan, tanong ni Shiranae at ito ay nagulat sa mga sinabi ni Nade. Hahaha, mukhang maganda iyan oras na ba para tuluyan na nating alisin ang ating mga limitasyon, sabi muli ni Hiroki. Gagawin natin ito bilang isang pangako. Sabay-sabay nating aabutin ang dulo ng magkakasama, seryosong sabi ni Nade. Tama, tayo ang magiging pinakamahusay, nakangiting sabi ni Shiranae. Pero, ano ang gagamitin natin bilang cheer, tanong naman ni Hiroki. Hindi ko alam, kahit ano na lang, sagot ni Nade, supernatural science forever, sigaw ni Nade. Kaya natin ito mga kapwa palaka, sigaw ni Hiroki. Sabay-sabay tayong makakapagtapos, sigaw naman ni Shiranae. Hahaha, anong klaseng cheer ang sinabi mong iyan Nade? Tumatawang sabi ni Nade kay Hiroki. Sinasabi ko lang na tayo ay mga palaka, sagot ni Hiroki. Lahat tayo ay magiging isang magaling na salamangkero, masayang sabi naman ni Shiranae. Kinabukasan, pinuntahan ni Nade at Hiroki si Shiranae sa kanyang dormitoryo. Shiranae, gumising ka na, gugugulin mo ba ang iyong gininto ang oras ng suspensyon sa ganito lamang? Pero nang lumabas at maglaro, sabi ni Nade kay Shiranae habang ginigising niya ito. Siya ay sobrang tulog na tulog at siya ay mukha ding pagod na pagod, sabi naman ni Hiroki. Nang mga oras na iyon, si Shiranae ay nakakaramdam ng pagkaparalisa at hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Tama, si Shiranae ay muling nakulong sa isang masamang panaginip. At katulad pa din ng dati, siya ay nakarating muli sa walang katapusan. Ang paggalaw ng mga bituin at sa huling hantungan. Isang napakalaking liwanag na kumikislap ang naghihintay sa kanya.
Pero, sa pagkakataong ito ay parang may mali, lagi siyang nagigising, pero sa puntong ito ay talagang may kakaiba. Biglang mas lalong lumaki ang liwanag na nasa harapan ni Shiranae at ito ay sobrang nakakasilaw. Nagising si Shiranae sa kanyang napakasamang panaginip at naisip niya na ang kanyang naging panaginip ay talagang kakaiba. Naisip din niya na ang dahilan daw ba kaya ng pagbabagong ito ay ang kanyang mga naging karanasan nitong nakaraang araw. Pero, bigla siyang nagulat sa kanyang mga nakikita. May mga maliliit na liwanag ang lumitaw sa kanyang buong silid. Bumangon siya sa kanyang pagkakahiga at isang sulat ang kanyang nakita sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sulat na ito ay iniwan ni Nade at Hiroki. Hay nako. Nagpunta sila sa kasino, pakiramdam ko, babalik na naman sila sa dati. Sa bagay, ano kayang pwede kong gawin ngayon sa 3 araw naming suspensyon? Dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito para makauwi? Nako. Hindi maaari, magtatanong ang aking mga magulang kung bakit ako umuwi, at baka malaman pa nila na ako ay napatawan ng suspensyon. Kailangan kong ilihim ito, sabi ni Shiranae. Nagbihis si Shiranae dahil may naisip siyang puntahan ng araw na iyon. May naalala kasi siyang nais niyang gawin, pero, sa hindi malamang dahilan, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Nagtungo si Shiranae sa lungsod upang puntahan ang isang tindahan ng aklat dito. Sa mga nakaraang taon, siya ay walang tigil na nag-aaral. Ngayon, nais niyang bumili ng isang nobela para sa kanyang sarili. Pero, naisip niya na paano kaya kung sabihin na naman sa kanya na bawal niyang hawakan ang mga aklat katulad ng nangyari ilang taon na ang nakalipas noon nang una siyang pumunta sa isang aklatan. Nagpatuloy pa din si Shiranae sa pagpasok sa loob ng aklatan. Welcome sa aking gwapong costumer, ikinararangal kong dumating ka sa lugar na ito, pumunta ka ba dito upang maghatid ng ilang mga kalakal, nakangiting pagbati ng babae kay Shiranae. Ah hindi po, naririto po ako upang bumili ng aklat, sagot ni Shiranae. Ah sige, magkaroon ka sana ng kaaya-ayang oras na tumingin sa paligid upang makahanap ka ng aklat na para sa iyo, sabi muli ng babae. Maraming salamat po, sabi muli ni Shiranae. Nagtaka si Shiranae dahil hindi siya nakilala ng babae. Kaya naman, naisip niya na malaki na daw ba talaga kaya ang kanyang ipinagbago. Matapos makapili ng aklat si Shiranae, agad niya itong binili at binayaran ito sa babae. Ang biniling aklat ni Shiranae ay isang nobela na may pamagat na Raising a Dragon to Beat Up the Demon Lord. Masayang masaya si Shiranae dahil sa unang pagkakataon, nakabili siya ng aklat. Ang aklat na ito ay kauna-unahan niyang aklat sa buong buhay niya. Ito ay kanyang nabili nang dahil sa pagtitipid niya sa tulong na salapi na ipinapadala sa kanya ng Ogent family, at ito ay talagang lubos na ipinagpapasalamat niya. Isang babae ang biglang lumapit kay Shiranae at ito ay lubhang ikinagulat niya. Ikaw si Shiranae, tama ba? Tanong ng babae kay Shiranae at ito ay kumapit sa bisig ni Shiranae. Sino ka? Tanong naman ni Shiranae sa babae. Ikaw nga si Shiranae, sabi muli ng babae. Kayo dyan, siya nga si Shiranae, sabi naman ng babae sa kanyang mga kasama. Nang makita ni Shiranae ang mga kasama ng babaeng ito, siya ay biglang nagulat. Ang mga taong ito ay ang mga batang nanunukso noon kay Shiranae noong mga bata pa sila kapag si Shiranae ay nakikita ng mga itong nagbabasa ng aklat. Shiranae, ikaw na ba talaga yan? Sabi ng isang lalaki, at ang lalaking ito ay si Alter. Ikaw si Alter, at ikaw naman si Lumina. Gulat na sabi ni Shiranae sa mga ito. Tama ka, nakalimutan mo na ba ang itsura ko? Tanong muli ni Lumina kay Shiranae. Hindi kita lubos na nakilala, ang ganda mo na ngayon, sabi muli ni Shiranae kay Lumina. Ano? Sinasabi mo bang hindi ako maganda noong bata pa ako? Sabi muli ni Lumina kay Shiranae. Hindi naman sa ganon,
sabi muli ni Shirine. Lumapit ang lahat kay Shirine at lahat sila ay manghang-mangha sa kasuotan ni Shirine at ayon pa sa mga ito, ang laki ng ipinagbago ni Shirine. Shirine, ilang taon din kitang hindi nakita, ano ang mga ginagawa mo? Nagtanong ako noon sa iyong ama ngunit wala naman siyang sinabi sa akin na kahit na ano, sabi ni Alter. Si Alter ang pinuno ng mga bata noon sa nayon. Naisip naman ni Shirine na ano kaya ang dapat niyang sabihin sa mga ito, sigurado naman kasing malalaman din ng mga ito ang totoo. Kung magsisinungaling naman daw kasi siya sa mga ito ay siguradong masasaktan niya ang mga ito. Ano kasi, ako ay nag-aaral sa isang Magic Academy, nag-aalangang sagot ni Shirine. Sobrang nagulat naman si Alter sa mga sinabi ni Shirine sa kanila. Noong mga bata pa sila, mayroong mapagbigay na personalidad at magandang pangangatawan si Alter. Dahil doon, natural siyang naging pinuno ng mga bata sa nayon. Gayunpaman, maaaring sabihin na ang kanyang pagmamataas ay isang bahagyang pagkukulang. Kapag nakikita ni Alter noon si Shirine na nagbabasa ng aklat, palagi niya itong kinu-question at inaagaw ang aklat na binabasa ni Shirine. Sinasabi nito kay Shirine na hindi ito kailanman makakapag-aral kaya para saan pa at nagbabasa si Shirine ng aklat. Ayon kasi kay Alter, ang kinakailangan lamang nila ay palaguin ang lakas ng bawat isa para madala nila ang kanilang mga sariling timbang. Sa isang maliit na nayon sa bundok kung saan maraming panganib sa labas, may isang tuntunin ang pinakamahalaga, ito ay ang pagsunod sa mga salita ng pinuno. Pinoprotektahan ng pinuno ang nayon, at lahat ay sumusunod sa pinuno. Iyan ang paraan kung paano nabubuhay ang mga tao sa isang maliit na nayon sa bundok. Pero, sa tuwing kinu-question ni Alter ang pagbabasa ni Shirine, palaging dumadating si Lumina upang tulungan si Shirine. Kahanga-hanga ka talaga, pumapasok ka ba sa eskwelahan? Tanong ni Alter kay Shirine. Marunong ka na bang gumawa ng totoong salamangka? Tanong naman ni Lumina. Maari bang ipakita mo sa amin? Sabi naman ni Martin. Hindi pa naman ganoon katagal, at saka isa pa, hindi kami maaaring gumamit ng salamangka sa labas ng Magic Academy, sagot ni Shirine. Ano, ipinapahiya mo ba kami? Hahaha, ang pagbibitbit mo ng ganyang aklat ay hindi pa din nagbabago mula noong bata ka pa. Patingin nga ng aklat na binabasa mo sa Magic Academy, sabi ni Alter kay Shirine at bigla nitong kinuha ang aklat na hawak ni Shirine. Sandali, ang aklat na ito ay aking binili para sa aking pangsariling kasiyahan at hindi ito galing sa Magic Academy, sagot ni Shirine. At habang pinag-aagawan ni Shirine at Alter ang aklat ay bigla nila itong nabitawan. Ang aklat ay hinabol ni Shirine bago pa man ito mahulog sa lupa. Ngunit, biglang may naramdaman na naman si Shirine na kakaiba. Shirine, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Lumina kay Shirine. Alter, bakit mo ginawa iyon? Hindi ka na bata, bakit ba ginugulo mo pa din si Shirine? Sabi naman ni Lumina kay Alter. Wala naman akong ginagawa sa kanya, sagot ni Alter. Huwag kang mag-alala, nangyayari talaga ito sa akin paminsan-minsan, sabi ni Shirine kay Lumina. Bakit naman hindi ako mag-aalala? Sabi mo nga, nagkakaganyan ka paminsan-minsan, sabi muli ni Lumina kay Shirine. Kadalasan naman ay hindi ito masama, sabi muli ni Shirine. Imbes na gumagala ka dito mag-isa, bakit hindi ka na lamang sumama sa amin? Tara, kain tayo ng masarap, sabi muli ni Lumina kay Shirine. Tama Shirine, bilang selebrasyon para sa aming lahat na magkakasama, nagpaplano kaming magsaya sa Lumina's Store. Punta tayo doon at magsaya, ano sa palagay mo? Sabi naman ni Alter kay Shirine. Hahaha, maaari ba akong sumama? Nakangiting sabi ni Shirine. Naisip kasi ni Shirine na hindi pa siya nakakapunta sa kahit saan. Kaya naman, pagkakataon na niya ito upang makapaglibang-libang.
Isang simpleng kalisa ang gamit ni na Alter at dito sila sasakay upang makarating sa kanilang pupuntahan. Biglang binuhat ni Alter si Shirene at bigla namang nagulat si Shirene dahil dito. Sumakay ka na at maupo, sabi ni Alter kay Shirene. Sandali lamang, bakit mo ako binuhat, sabi ni Shirene kay Alter. Walang magagawa ang isang lalaki kung ito ay kasing gaan mo, sabi muli ni Alter. Naisip ni Shirene na naging halimaw daw ba kaya si Alter habang hindi niya ito nakikita. Nagpapatakbo na si Alter ng isang negosyo ngayon, at isa pa, malamang na si Alter ang susunod na magiging pinuno ng nayon. Narating na nila ang Luminous Store at halos inabot na sila ng dilim sa daan bago pa man makarating dito. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula na silang lahat upang uminom. Ang mga inuming ito ay isang simpleng carbonated barley tea lamang. Mayroon ding mga nakahain na masasarap na pagkain para sa kanilang lahat. Kumain ka ng marami Shirene, nakangiting sabi ni Lumina kay Shirene. Oo naman, sagot naman ni Shirene. Shirene, magkwento ka naman sa amin ng tungkol sa Magic Academy. Nais naming malaman kung ano ang ginagawa mo doon. Sigurado akong nangunguna ka sa iyong klase, isa ka na bang salamangkero ngayon? Tanong ni Martin kay Shirene. Hindi ba't ang mga maharlika lamang ang nakakapasok sa Magic Academy? Tanong naman ni Brett. Ibig sabihin ba noon ay nag-aaral ka kasama ang mga maharlika? Magaganda ba ang mga babaeng maharlika? Tanong ng isang lalaki. Nakikipag-date ka na ba sa isang maharlika? Tanong naman ng isa pang lalaki. Hindi ko kailanman ginawa iyan, masyado akong abala sa aking pag-aaral, sagot naman ni Shirene. Shirene, mabuti at ikaw ay nag-aaral, pero, may plano ka ba para sa hinaharap? Isipin mo ito, ang iyong ama na si Mr. Vincent ang kasalukuyang nangangalaga sa inyong pamilya. Ikaw naman ang susunod na magiging responsable sa inyong pamilya. At darating ang araw, ikaw ay makakapag-asawa at bubuo ng iyong sariling pamilya. Magagawa mo ba iyan pagkatapos mong mag-aral? Seryosong sabi ni Alter kay Shirene. Medyo natigilan naman si Shirene dahil sa mga sinabi sa kanya ni Alter. At isa pa, naisip din niya na wala pa kasing kasiguraduhan kung siya ay talagang makakapagtapos. Kinakailangan mo ding mag-isip ng tungkol sa mga bagay na makatotohanan, pagpapatuloy ni Alter. Katotohanan, ngayon na iniisip na ito ni Shirene, abala siya sa pagsisikap na makipagsabayan sa kanyang klase kaya hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Ang kanyang mga kaibigan ay tumutulong na sa mga negosyo ng kanilang mga pamilya. Ngunit sa kanyang kaso, ang kanyang ama ay ang nagtatrabaho mag-isa. Kaya naman, naisip niya na kailan daw ba kaya niya matutulungan ang kanyang ama. Hindi ko iyon sinabi para lamang ikaw ay maging malungkot. Ganito na lamang Shirene, napakatagal na, kaya naman gawin naman natin ang tumbang braso. Nasisiguro ko na kakayanin mo ito, sabi muli ni Alter. Ha, bakit naman tumbang braso? Gulat na sabi ni Shirene at kahit si Lumina ay nagulat din sa nais mangyari ni Alter. Tama, sina Shirene at Alter ay siguradong magkakaroon ng pantay na laban dito, sabi muli ni Brett. Siguradong magugulat tayong lahat sa lakas ni Shirene, sabi naman ni Martin. Kung iisipin, madalas nila itong ginagawa noong bata pa sila. Ngunit, para itaguyod ang reputasyon ni Alter ngayon, pinipili ni Shirene na gawin niya ito ngayon para sa kaayusan ng nayon. Sige ba, maaari ba tayong magkaroon ng pastahan? Seryosong sabi ni Shirene. Hahaha, ano kaya kung ang sinong matatalo ang siyang magbabayad ng lahat ng ito, sabi naman ni Alter. Sige ba, sabi muli ni Shirene, para masigurado na hindi mawawalan ng mukhang may haharap si Alter sa buong nayon. Naisip ni Shirene na gagawin niya ang lahat para magtiis. Nagsimula na ang paglalaban nila ng tumbang braso at natalo ni Alter si Shirene.
Pagkatapos nito, si Shirene ay biglang nahulog sa sahig mula sa kanyang pagkakaupo. Anong nangyari sa iyo, Shirene? Ayos ka lang ba? Sabi ni Lumina kay Shirene. Alter, bakit mo ginawa iyon? Galit na sabi ni Lumina kay Alter. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari, nagtatakang sagot ni Alter. Patawarin mo ako, Shirene, ako na ang magbabayad ng mga ito, malungkot na sabi muli ni Alter kay Shirene. Hindi, natalo ako, kaya naman, ako ang magbabayad ng mga ito. Hindi ko alam na ganoon ka pala kalakas, sagot naman ni Shirene. Kinuha ni Shirene sa kanyang bulsa ang isang supot na naglalaman ng barya. Ngunit, sa hindi sinasadyang pangyayari, nabitawan niya ito at ito ay nahulog sa sahig. Nagulat naman ang lahat dahil ang laman ng supot na nagmula sa bulsa ni Shirene ay puro mga gintong barya. Shirene, bakit ang dami mong dalang pera, at ang mga ito ay puro mga gintong barya? Ang 5 gintong barya na ito ay halos 1 buwan na naming kita dito, sabi ni Lumina kay Shirene. Ano kasi, mayroong tumutulong sa akin, nag-aalangang sagot ni Shirene. Kung ganoon, hindi mo na kailangan pang problemahin ang pera sa buong buhay mo, sabi naman ni Martin kay Shirene. Nang mga oras na iyon naman ay sobrang nagulat si Alter sa mga nangyari at ito ay medyo nakaramdam ng hiya. Samantalang si Shirene naman ay hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Magsitigil nga kayong lahat, nagkakagulo kayo ng dahil lamang sa mga gintong barya na iyan, sigaw ni Alter at ito ay galit na galit. Bigla namang natahimik ang lahat ng dahil sa sigaw na ginawa ni Alter. Sandali, narinig na ba ninyo, isang mabangis na hayop ang lumitaw sa bundok, sabi ni Brett bilang pag-iiba nito sa pinag-uusapan nila. Narinig ko din iyan, balita ko. Wala nang ligaw na hayop ngayon sa bundok nang dahil sa mababangis na hayop, sabi naman ni Martin. Sabi naman sa akin ng aking ama, iyon ay isang oso lamang na kumakain, sabi naman ng isa pa. Tama, narinig ko na din iyan dati sa aking ama, bakit sila napunta sa bundok kung sila naman ay nakatira sa hilaga, sabi naman ni Shirene. Ngayon ba ang panahon ng kanilang pag-anak? Sa bagay, sa tuwing sila ay lalabas upang mangaso, bumabalik silang walang dala. Pero, wala naman kaming nakikita, baka sila ay nagtatago sa kabundukan, sabi naman ni Lumina. Tungkol naman dyan, bakit hindi natin sila hulihin? Tutulungan natin ang buong nayon, alam naman siguro ninyo kung ano ang aking kakayahan. Hindi na kailangan pang lumabas ng mga matatanda kung ito ay oso lamang. Huhulihin natin ang mga ito, seryosong sabi ni Alter. Mabuti, Alter, hindi ba't nanghuli ka ng pulang oso ng mag-isa noong nakaraan, sabi ni Martin kay Alter. Totoo ba, isang pulang oso, kahanga-hanga naman, gulat na sabi ni Shirene. Ha, tama. At dahil pinag-uusapan na din lamang naman natin ang pangangaso. Pupunta tayo bukas ng umaga, hindi ba't sasama ka sa amin, Shirene? Seryosong sabi muli ni Alter. Nagulat naman si Shirene sa sinabi ni Alter, bakit naman kailangan pa nating isama si Shirene? Tanong naman ni Lumina. Hindi ba't lagi naman natin siyang kasama dati? Sabi muli ni Alter. Siyempre naman, sasama ako at tutulong ako sa inyo sa abot ng aking makakaya, nakangiting sagot ni Shirene, kung ganoon ay magkita-kita na lamang tayo sa harap ng Luminous Store bukas ng umaga, sabi muli ni Alter, ayos, pupunta tayong lahat upang mangangaso tayong lahat kasama si Alter, sabay-sabay na sabi ng lahat, masaya naman si Shirene sa mga nangyayari, kahit na hindi ito planado. Sa kanyang palagay ay magiging masaya ang lahat ng ito.